Ipinasang batas na anti-plunder law hindi kinakatakutan ng mga corrupt officials at politicians. Nagsilbing inutil ang anti-plunder law ng Pilipinas dahil sa aking pananaw ay hindi naman ito kinatatakutan ng mga corrupt officials. Alam ba ninyo mga katoto na ang Pilipinas ay mayroon ng ipinasang batas noong pang December 13, 1993. Ito yung batas na Republic Act 7080 o mas kilala sa anti-plunder law. 30 years ago pa, isinabatas na ang anti-plunder law na yan na nagtatadhana ng capital punishment sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan na mapatunayang nagnakaw ng 50 milyong piso o higit pa mula sa kaban ng bayan. Sa batas na yan ay kabilang ang mga barangay officials na tatamaan. Pero may narinig ba kayong na-convicted na mga malaking ulo na opisyal ng gobyerno sa isyong yan mula noong may pasa ang anti-plunder law na yan? 30 taon na ang nakakalipas. Sabi nga sa opinyong sinulat ng aking katotong Alfred Roche ng Diaryong Filipino ngayon, nananatili pa rin umano ang talamak na graft and corruption sa gobyerno. Parang walang kinatatakutang batas ang plunderers sa gobyerno. Mga opisyal na nakikipagsabwatan sa mga smugglers at iba pang elementong kriminal sa ikapapahamak ng bayan at mga mamamayan. Yung mga nagpapatong ng malaking markup sa mga binibiling supplies kahit ang mga nabibili ay mababa ang kalidad. Baka kailangan natin ng mas mabigat na batas. Dagdag ni Katotong Al, isang magna karta laban sa magnanakaw ng kwarta ng taong bayan. Kung mayroon pang parusang kamatayan, abay, marami na sanang tiwaling opisyal ang nabitay. Sabi pa ni Katotong Alfred Roche, maswerte sila at abolish na ang death sentence at reclusion perpetua na lang ang pinakamabigat na parusang nag-aabang sa kanila. Pero sa 3 dekada, 30 taon na mayroong ng anti-plunder law, wala pa na isang nakoconvict na magnanakaw sa kaban ng bayan. May kinasuhang politiko at opisyal ng gobyerno noon at nakulong sandali. Pero absuelto sa dakong huli dahil nabigyan ng pardon pag-upo ng kanilang padrino sa pinakamataas na pwesto. Karamihan sa mga nakasuhan noon balik uli sa mataas na pwesto sa gobyerno. Sa tingin ni Katotong Alfred Roche, kahit na raw bigatan pa ang parusa sa plunder, effective. Ayaw kong isipin na lahat ng mga nasa gobyerno ay bulok at tiwali, kaya kinukonsinti ang bawat isa sa kanilang kabuktutan. Pero yan ang nabubuong impresyon sa isip ng marami. Yan ang kabuuang opinyon sa sinulat ng aking Katotong Alfred Roche. Kubanis, Philippines, mga katotong tunay na nagmamahal sa bayan. Saang sulok man kayo ng mundo naroon, may karapatan pa rin kayo bilang Pilipino na ihayag ang mga saloobin at magkaisang maiparating sa mga kinaukulang opisyalis ng ating bansa ang mga puna at suwestyon para sa ikagaganda at ikatutuwid na landas ng kanilang pamamahala. Umasa tayo na gagawin ng mga tunay na leader ang kanilang obligasyon sa bansa nang walang halong pag-iibot na may taguyod ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino upang sa dakong huli masasabi nating Pilipinas, aangat ka!